Kaupak, akala ng marami para lang sa malalaki ang kita ang pagpundar ng yaman na kapag maliit ang sahod mo, wala ka ng pag-asa. Hindi totoo yan. Kahit magkano pa ang kinikita mo ngayon, pwede kang magsimula na magpundar ng yaman kung alam mo ang mga tamang hakbang. Ako si Maestro Bincho, isang financial planner at book author, at dito sa channel, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pera at kabuhayan sa simple at praktikal na paraan na madaling maintindihan. Sa video na to, ibibigay ko ang 11 steps na kailangan mong sundin para yumaman ka. Maraming Pilipino hindi ginagawa ang step 6 at 9, kaya hindi yumayaman. Ngayon, wag mong sabihin na ang hirap naman yan, maestro, ang daming steps. Alam mo, kung madali lang ang yumaman, wala sanang Pilipino na mahirap. Ito ang mga steps. Step 1, alamin kung ano talaga ang gusto mo sa buhay at mangarap ng mataas. Kapag wala kang malinaw na goals, hindi mo malalaman kung ano ang mga dapat gawin at wala kang magiging direksyon. Mahirap din gumawa ng plano kung hindi mo alam ang gusto mong maabot. Kung gusto mo talagang yumaman, dream big. Libre naman ang mangarap, kaya lakihan mo na. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng iyong kalagayan, kahirapan o kakulangan sa ngayon na mangarap ng mataas. Walang imposible sa taong determinado at porsigido. Ang pagkakaroon ng malinaw na goals, lalo na ang financial goals, ay isa sa pinakamabisang paraan para ikaw ay magsipag at magtiyaga at umiwas sa mga bagay na pipigil sa iyong pagyaman, kagaya ng irresponsableng paggastos. Step 2. Alamin ang kalagayan mo ngayon at kung ano ang meron ka para malaman mo kung ano pa ang mga kailangang gawin at makapagplano ng mabuti para matupad ang iyong mga pangarap. 3 bagay ang dapat alamin para matukoy kung ano ang iyong financial condition sa kasalukuyan. Una ay ang assets o mga ari-arian. Kasama dito ang pera at mga investments. Pangalawa ay ang liabilities o mga utang na balak mo pang bayaran. Pero lahat ng utang dapat binabayaran. At ang pangatlo ay ang iyong net worth o matitira kapag ibinawas mo ang lahat ng iyong utang sa assets mo. Ang net worth ay ang tunay na sukatan ng yaman. Step 3. Ugaliing mag-ipon ng tuloy-tuloy at huwag tumigil sa pag-iipon hanggat hindi naabot ang mga pangarap. Ang ipon ay ang pundasyon sa pagpundar ng yaman. Kung hindi ka nag-iipon o paminsan-minsan lang, mahihirapan kang ma-achieve ang financial security. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi nakakaipon ay dahil sa maling approach na gastos muna bago ang ipon. Ang ibig sabihin nito ay pagkatanggap ng sahod, ang unang gagawin ay gastos, gastos at gastos pa more. At kung may matira, yun ang ipon. Ang problema, halos palaging walang natitira kaya madalas bokya ang ipon. Kung gusto mong yumaman, baligtarin mo ang approach. Magtabi muna ng ipon at ang matitira, yun ang gamitin sa gastos para masigurado na palagi kang may ipon. Subukan mong ipunin ang 10 to 20% ng iyong kita. Kung hindi ito kaya sa ngayon, okay lang magsimula sa mas maliit na amount. Step 4, maging responsable sa paggastos ng pera para palagi kang may ipon. Ang pagyaman ay hindi lang sa laki ng iyong kinikita, kundi nasa halaga rin na iyong tinitira. Kahit malaki pa ang kita mo, wala rin itong pupuntahan kung ginagastos mo lahat, lalo na sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Kaya dapat maging wais ka sa paggastos at matutong magtipid. Para makontrol mo ang iyong gastos, gumawa ng monthly budget o spending plan at sundin mo ito palagi. Kung ang bibilihin ay may kamahalan, pag-isipan mo ng mabuti ng ilang araw o linggo kung kailangan ba talaga itong bilhin. Para sa mas marami pang tips para makatipid ka ng libo-libo sa gastos every month, panoorin mo ang videos na to. Step 5, iwasang mabaon sa malaking utang. Milyon-milyong Pilipino ang may problema sa utang. Base sa isang pag-aaral, 7 sa bawat 10 Pilipino ay may mabigat na pasanin sa utang na madalas nagdudulot ng matinding stress. Kaya hindi nakakapagtaka na napakaraming Pilipino ang naghihirap. Naiintindihan ko na marami ang napipilitang mangutang dahil kulang na kulang ang kanilang kita. Pero madami rin ang maganda naman sana ang kita pero baon pa rin sa utang, na ang kadalasang dahilan ay irresponsable na paggastos. Para maiwasang mangutang, huwag gumastos ng mas malaki pa kaysa iyong kinikita. Nangyayari ito sa maraming Pilipino dahil sa pag-abuso at maling paggamit ng credit card, pati na ng mga
lending apps. Pag-isipang mabuti bago mag-charge sa credit card, lalo na kung malaki ang amount, at huwag umutang kung para lang sa luho. Step 6. Maghanap ng paraan para lumaki ang kita at makapag-ipon ng mas malaki. Hindi sapat ang pagtitipid lang para yumaman. Kailangan din madagdagan ang iyong kita. Maraming problema sa pera ang maiibsan kapag lumaki ang iyong kita. Matutugunan mo na ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilya, mababawasan ang iyong utang at makakapag-ipon ka na. Pag-uusapan natin sa mga susunod na videos ang iba't ibang paraan para madagdagan ang iyong kita, kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Step 7. Maghanda sa mga biglaang pangyayari na nangangailangan ng malaking pera. Kahit na maingat ka pa sa paggastos at regular na nag-iipon, pwede ka pa rin magkaproblema sa pera at mabaon sa utang. Kung hindi ka handa kapag may biglang nagkasakit sa pamilya o may naaksidente, o may sakuna at kung ano-ano pang ibang financial emergency. Kung meron ka mang savings, malamang kulang na kulang ito. Hindi mo kayang iwasan o pigilan ang mga biglaan at hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Pero, pwede kang maghanda. Siguraduhin na meron kang sapat na emergency fund, healthcare at life insurance coverage. Kung may bahay ka, kumuha ka rin ng home insurance. Step 8. Magplano para sa maayos at maginhawang retirement. Ang tunay na mayaman ay hindi aasa sa kanilang mga anak o sa ibang tao para sa kanilang mga pangangailangan, lalo na kapag sila ay matanda na. Maaaring wala kang problema ngayon sa pera dahil maganda ang iyong kinikita. Pero paano kapag dadating na ang araw na hindi ka na makapagtrabaho o makapagnegosyo? Kaya mo pa rin bang suportahan ang sarili? Kung hindi ka maghahanda ng mabuti sa iyong retirement habang kumikita ka pa ng maganda, malaki ang posibilidad na magiging miserable ka sa pagtanda mo. Hindi ka pwedeng umasa sa SSS pension dahil hindi ito kasya. Sa maintenance na gamot pa lang, baka kapos na to. Kaya importante na meron kang maipon na sapat na retirement fund. Step 9. Palaguin ang pera sa tamang pag-i-invest. Para mas mabilis mong matupad ang pangarap na yumaman, dapat matuto kang mag-invest. Hindi sapat na nag-iipon ka lang. Kung natutulog lang sa bahay o sa regular savings account sa bangko ang pera mo, hindi magiging madali ang pagpundar mo ng yaman. Tingnan mo ito. Halimbawa, nag-iipon ka ng 5,000 monthly. Kung ilalagay mo ito sa regular savings account na may interest na 1% per year, pagkalipas ng 25 years, ang pera mo ay aabot lang ng kulang-kulang 1.7 million. Pero kung i-invest mo ito at kikita ng 6% per year, aabot ang pera mo ng halos 3.3 million. Mahigit 1.5 milyon ang diferensya, parang nagdoble. Yan ang nagagawa ng pag-i-invest. Abangan ang mga susunod na videos kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang investments na magpapalago sa iyong pera. Step 10. Alagaan ang kalusugan para ma-enjoy ang pinaghirapan. Walang saysay ang yaman mo kung palagi kang may sakit. Maaari pa ngang maubos ang iyong ipon o yaman kapag may malubha kang karamdaman na may kamahalan ang gamutan. Habang nagpupundar ka ng yaman, alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Mag-exercise, kumain ng tama, iwasang maging overweight o obese at regular na magpa-check up. Sundin ang payo ng doktor at kung meron kang maintenance medicine, siguraduhin na regular mo itong iniinom. Huwag din kaligtaan ang iyong mental health. Relax din kung may time. Huwag puro trabaho. Bago ko sabihin ang huling step, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kahit ano pa ang kalagayan mo ngayon, kahit marami kang problema sa pera, malaki ang utang mo, maniwala ka na kaya mong umahon, na kaya mong guminhawa, at kaya mong yumaman at makamit ang financial freedom. Ang huling step sa pagyaman ay ang i-share ang blessings mo para mas dumami pa ang matatanggap na blessings. Mas masarap kasi ang tagumpay at mas makabuluhan ang yaman kapag may natutulungan ka. Maraming paraan para makatulong sa kapwa. Pwede kang mag-donate regularly sa mga charitable organizations o mag-volunteer para sa isang charitable cause o service activity. Pwede ka rin sumali sa mga service organizations kagaya ng Rotary Club, Lions Club at Kiwanis na maraming ginagawang mga programa at proyekto para sa community. Yan ang mga hakbang para ikaw ay yumaman. Pero huwag mong gawin ang lahat ng 11 steps ng sabay-sabay dahil sigurado ako hindi mo kakayanin. Kahit 2 o 3 steps lang muna, tsaka mo na isunod ang iba. Ang importante ay magsimula ka.
Sundin mo ang mga steps na ito at sinisigurado ko na yayaman ka balang araw na hindi kailangang manalo sa loto. Promise yan. Kung ready ka na simulan ang pagpundar ng yaman, i-type ang game na sa comments section. Pag-uusapan natin sa mga susunod na video sa mga detalye ng bawat steps sa pagyaman. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.